Maraming salamat po Konting sa update pag-imbita lamang. Oo, dito. konting update lamang po dito, ma'am, no? Sa bagamat hindi ito talagang tanong ko, konting update dito po sa usapin naman sa budget ng OVP, ma'am. Yes po, apo. Ngayon po ay nakasalang kami sa Department of National Defense budget hearing. Gayon ay kasabay niya yung Department of Justice budget hearing. So gusto nating magtanong ng mga ilang human rights cases at ano na yung mga updates doon. Lalo na at ang mga ilang may sala nito ay mga ang pinopoint ng mga communities o yung mga pamilya nila ay mga miyembro ng military. At syempre ano po yung update doon sa mga cases na na-file na sa korte. At syempre bukas, ang Department of Public Works and Highways budget hearing. Previously ay binalik ito sa kanila, or rather, sila yung nagsabi na i-revise nila dahil nga po sa anomalya sa flood control project. Bukas ngayon, titignan natin kung ano na yung bagong budget nila, alinsunod doon sa sabi na wala na raw flood control project. Pero sa atin, it remains to be seen kung idudulot ito sa kabubuti ng mamamayan given na actually yung clamor natin na taas budget sa edukasyon, sa kalusugan, sa pabahay, mga pangailangan natin. No? Sisaya sa atin to natin ng maigi bukas. Okay. Sa Office of Vice President, wala na hubang question? Meron pa akong question sa Office of the Vice President pero kung napasubaybayan siguro natin yung live, Opo. Hindi na tayo binigyan ng pagkakataon na itanong ito. No? We also take exception at out of order po yung tanong ni Vice President Sara Duterte na itanong niya kung kaano-ano ko raw po si Representative Zaldico. Pero nonetheless, sinagot natin to dahil ayaw natin na may fake news na lumalaganap at pinapalaganap ni Vice President Sara Duterte using official means. And gusto natin bumalik tayo dun sa issue, which is that paano ba ginagamit ng Office of the Vice President yung kanyang budget? Paano ba ginagamit yung budget ng taong bayan para sa ikabubuti at uunlad ng mga serbisyo na nakukuha natin? Yun po yung issue natin at gusto natin doon tayo mag-focus. So, yung 900 million no, na fund niya, confirm na ba? Matatapyasan pa? Sa kasalukuyan, mukhang nakapasa ito ng first hearing ng Committee on Appropriation. Ngayon, isasalang ulit ito sa plenary kung saan ay pag-uusapan din natin at pwede pang magtanong muli. No, ngunit hindi na po si Vice President or si Head of Agency yung haharap sa atin, but rather yung sponsor ng kanyang budget. So sa madaling salita, attorney, eto na yung budget niya. Hindi pa siya aproba pero may isang step na po siyang natapos para mas mapadali na yung pag-aaproba sa kanya. Okay, sige po. Tututukan po namin. Eto na ho tayo. Kasi kayo'y kabataan. Narinig naman ho natin may lakbay, ewan ko ba? Lakbay aral, katalinuhang paglalakbay, yung mga SK sa Bangkok. Ano po yung stand po ninyo sa ganito, attorney ko? Sa atin, yung pagkakaroon ng pag-aaral at yung pag-unlad ng kapasidad ng kabataan na maglingkod, hindi naman natin kailangang pumunta sa ibang bansa para gawin iyon. In fact, ang Kabataan Party List ay ino-offer po niya yung kanyang serbisyo na makapag-training, makapagbigay ng kasaysayan ng SK na, reactionaryo talaga at gusto niyang may kasaysayan na ginawa to para protektahan yung status quo, yung kabataan, yung kanyang positive energy ay para kunin ng gobyerno at hindi na sa totoong pagbabago. Pero hindi ibig sabihin na ang SK ay hindi talagang makakapag-train at makakapaglingkod ang kabataan sa mamayang Pilipino. So gusto nating laging ang direksyon ng kabataan na nariyan papunta sa ganoon at hindi yung papunta sa kung anong direksyon ng papataba at pagde-develop ng political dynasties, for example. No? So, gusto nating careful yung gawain ng kabataan, yung SK, para sa ikauunlad nila at ng paano sila mas malapit ngayon sa taong bayan. At siyempre, masang gutom at naghihirap. For us, unfortunately, lumalabas na findings, yung medyo may karangyaan yung kapag pupunta ka sa ibang bansa para mag-leadership training when pwede naman siyang gawin dito sa Pilipinas, no? And
yun po yung challenge sa atin kung paano natin bilang kabataan magiging mas malapit tayo sa mga sektor na ape at nahihirap at hindi yung nagpapaka-trapo, no, or yung political dynasties na may monopolyo ng kapangyarihan. Pero attorney, no, leadership training mandated naman daw po ito ng batas. Well, mandated yung leadership training ng batas, pero yung venue kung saan ito dadausin, yung kung paano ito gagawin, up to the different individuals, groups na yan to organize. Ang sa amin nga, kung mag-leadership training tayo sa kung saan, kung nasaan ang constituents ng Sangguniang Kabataan. And saan ba yon? Diba? Kalimitan ang mga kabataan, mahirap din. So, nasa communities, nasa mga sakahan, nasa palaisdaan. I think time sana yung mga SK para pumunta sa mga places na yon at doon malaman yung ordinary experience ng mamamayan at paano sila mabubuhayan ng puso para mag-import. Meron ba silang nilabag, attorney? Right now, no, sa yung admittedly hindi pa marami yung alam kong impormasyon tungkol dito, so kailangan ko pang pag-aralan. Pero as it stands, no, mukha namang walang specifically nilabag. Ang sigurong pwede nating i-ensure para makita natin kung compliant yung SK sa lahat ng kanilang documentary filings, etc. Kung may sinasubmit sila sa Commission on Audit, liquidated ba ng kabuuan yung pagpunta sa ibang bansa sa pagdaos ng leadership training, yun po ang pwede nating tignan para ma-ensure natin na transparent and accountable yung ating public officials ng kabataan. Pero inaaprobahan pa po ba ito, attorney, no, as a kabataan representative? Inaaprobahan pa ba yung ganitong training ng DILG, ng anumang ahensya pag mag-abroad yung SK? Sa kaalaman ko po, may ilang mga leadership training or mga ibang pagpunta alinsunod sa mandato ng SK na kailangan po ng may official documentation or memorandum or order ng DILG para maisagawa nila. Pero yung lahat ng mga detalye, hindi po ito necessary na ipasa sa isang mas mataas na ahensya. So, may ganun pong layer at so, kailangan po siguro nating masilip na para i-ensure yung full compliance ng SK sa pagsunod ng batas is kung may liquidation report sila, nagtutugpa ba lahat ng resibo, etc. Pero ang sa atin, no, ang pinaka-challenge din sa atin sa mga SK na siguro nakikita to lahat, I'm sure na baka may plano silang gawin yung same thing, baka i-rethink na. No? And ang gawin ay instead, may humility yung mga iba't ibang gawain na pwedeng idaos kasama ng mga katipunan ng kabataan, ng fellow SK officials para mas makapacity tayo na mag-aaral tungkol sa lipunan. And siguro, isisingit ko na dito, one sure way to do that is maging kaisa sa ating kampanya laban sa korupsyon na pwede natin gawin sa September 21, 9 a.m. sa Luneta sa darating na linggo. At doon, pag-aralan natin paano ba nangyayari yung korupsyon at paano natin may ensure na yung public officials ay hindi kurakot. Attorney Rene ko, alam ko ho, kayo po ay napakiusapan lang namin. Thank you sa inyong oras, ma'am. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Kabataan Party List. Thank you. Maraming salamat po. Ingat po.